Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:29 ng umaga at sa panahong ito, sa mga oras na ito ay makakasama po natin via phone ang mismong presidente ng Southern Philippines Fishing Association Incorporated o SOFIL, President Julius Daniel, para po pag-usapan natin yung kanilang concern lalo na po dito sa kanilang organization. Narito po via Zoom, makakasama natin Sir Julius. Good morning. Hello, sir. Hello. Yes po, good morning po, Sir Julius. Welcome po dito sa DXAS. Good morning po. Yes po. Sir Julius, bago po tayo magsimula at para po mas maging familiar lang ang ating mga tagapakinig, pwede nyo po bang i-explain ano po itong Southern Philippines Fishing Association Incorporated o SOFIL po na tinatawag natin? Sige po. So, SOFIL po is short for Southern Philippines Fishing Association. Composed po kami ng 17 members, 17 fishing companies. And kinikater po namin yung fresh market, yung fresh fish sa lahat ng market dito sa Mindanao and Visayas. Mm-hmm. And din yung mga canning factories, yung mga fresh sardines requirements nila. Yan po yung sinusupply natin. Mm-hmm. Dito. And, apo. Yes po, sir. Ituloy niyo po. Po, sa kabuuhan, meron po tayong around 8,000 employees. And sa buong industriya, sa fishing, canning, and sa allied industries niya, almost at least 30,000 employees. Mm-hmm. Ang inyong organization po, ito pong SOFIL, dito po nakabase sa Zamboanga, sir? Yes po. Mm-hmm. Mostly po yung mga fishing operators natin nandito sa Zamboanga. And yung panagatan po namin is from dito sa Holo papunta po sa Zamboanga Peninsula waters. Mm-hmm. So, I understand po, last Saturday ay nagkaroon po ng press con dito sa City Hall, kasama po ang ating alkalde, Mayor Kimmer Adan Olaso, dahil kayo po ay may concern po na maaaring makaapekto hindi lang po sa inyo, hindi lang po sa inyong mga empleyado, kahit po sa amin na mga consumer. Ito ay dahil nga po sa nangyayaring pagtaas ng mga presyo po ng gasolina. Sir, pwede nyo po bang explain kumusta po ba ang inyong kalagayan ngayon at ano ang dapat malaman ng ating national government tungkol po sa inyong nararanasan ngayon? Yes po. So, nung pag-open ng taon ngayon, sa 56, 57, 58 pesos lang yung per liter natin dito sa Zamboanga. Mm-hmm. And then by war, nag-increase na kahit wala pang war by 62 o to 60 pesos. And until last week, umabot tayo ng 165. Yun yung pinakamahal so far dito sa Zamboanga. And nag-rollback naman tayo kahapon, around 20 pesos. Umabot siya ng 115, 118 pesos. Pero yung pag-increase na yun directly impacts our operation kasi sa fishing, 70% of our operational expense is diesel or fuel. So meaning, kung i-increase yung presyo ng diesel, dapat i-increase din kami sa presyo ng isda. Pero yung problema, di namin napapass on sa canning factory and sa market yung presyo. Kasi yung situation natin ngayon, nasa crisis tayo, up to some level lang taga yung kaya namin maibigay. And yung punta tayo dito sa canning factory. Si canning factory, sa ngayon, nasa price freeze yung mga delatang sardinas. So, di din nila kaya ma-accommodate yung inihingi naming increase sa kanila. Dahil pako sila sa presyo. Okay. So kung ganyan po, sir, ano po ang pwedeng mangyari po sa inyo?
kung naka-price freeze po ang ating kaning dahil hindi nga pwedeng hindi nila pwedeng itaas ang presyo ng mga delata natin. Ano po ang pwedeng mangyari sa inyo? Worst case po, maaari kaming mag-shutdown muna. Mhm. Kasi di na economical yung pag-ooperate ng fishing companies kung patuloy pa rin ang mataas na presyo sa diesel. Mhm. Pero as for now, dito sa industriya namin, humahanap din kami ng paraan para makasurvive kahit pa paano. Mhm. Sa ngayon, at most 50% ng buong grupo yung nakaka-operate lang. Meaning, if yung isang kumpanya may lima siyang sets na barko, Mhm. either 2 o 3 lang na ilalabas niya Mhm. para makatipid sa Makatipid. diesel. Yes. Mhm. Okay. So, bukod po dyan, sir, no, ano pa po ang nagagawa natin na way of pagtitipid? Aside sa pagtipid sa diesel, nagbabawas din tayo ng mga biyahe ng mga trucks Mhm. para mas efficient yung pagkonsumo natin ng diesel. Mhm. And sa mga ice plants namin, kung may blackout, may rotational blackout dito or scheduled blackout, di muna namin pinapaandar yung generator. Mhm. At yung mga kahit konting paraan lang na makatipid ng diesel, yun ginagawa po namin lahat. Mm-mm. Pero 'di ba sir, hindi po pwedeng ganito palagi at hindi kayang magtagal na ganito yung setup natin. So ano po ang dapat gawin po ng ating gobyerno sa inyo po dahil kayo po yung mas nakakaalam sa operational at sa situation po ngayon no ng supply po no ng mga isda po paano po ano po sa tingin nyo ang dapat gawin na tulong kasi sir, 'di ba hindi lang ang Mindanao ang maapektuhan nito, pwede rin po ang buong bansa dahil most po ay dito nanggagaling yung mga sardinas Yes po. din po natin, tama sir? Apo. Yun na po, idagdag ko lang sa industriya natin dito sa Zamboanga. Alam naman natin, Zamboanga City is called as the sardines capital of the Philippines. Mhm. Kasi 80% ng canned sardines requirement sa buong Pilipinas nanggagaling dito sa Zamboanga. Mhm. So, kapag yung fishing companies di nag-ooperate, walang supply na pupunta sa canning companies. Mhm. And if maiisipan din ng canning companies na mag-i-import ng sardinas, napakamahal naman dahil din sa pag-increase ng fuel. Mhm. So, domino effect na siya. Yung canning companies di din makaserve ng requirement natin ng canned sardines. So, basically, maubusan din maubos yung supply natin sa merkado Mhm. ng canned sardines. Mhm. And dito naman tayo sa fresh market. Sa fresh market naman, si Sofil, majority ng members niya, nagsusupply din sa markets ng Visayas at saka Mindanao. Mhm. And proven na po yan na kapag humina yung huli dito sa Zamboanga, tataas agad yung presyo dito sa mga merkado na sinusuplayan namin. Gaya sa Cebu, Davao, Cagayan, for sure po, tataas yan na at least 100%. Mhm. Mhm. So sir, sa ngayon po, dahil nga po nangyari po may crisis na tayo, nagagawa nyo pa rin po bang mag-supply? Or ilang porsyento na lang po ang kaya nyong isupply sa ating canning at fresh market? Sa ngayon po, nakaka-supply pa naman po tayo kasi yung mga Band-Aid Solutions tuloy pa rin yung operation dahil doon sa mga Band-Aid Solution. Kasi ayaw din namin huminto talaga. Mm-mm. Kasi may mga obligasyon din kami sa mga tao namin. Kailangan din namin sila pakainin, pasweldohin. So, yung hiling lang namin sa gobyerno is na aksyonan na agad ng urgently. Kasi if tutuloy-tuloy pa to,
mapipilitan talaga kaming huminto. Mhm. Isang first plea namin is fuel subsidy. Mhm. Gaya ng mga maliliit na fisher folks, nabigyan na sila ng fuel subsidy. Mhm. Paano naman kami? Mhm. May mga fisher folks din kami. Yung mga tao namin, gaya mga fisher folks din yan. Mhm. So, hopefully, matulungan kami. One is fuel subsidy. Next is, sana masuspend na nila yung excise tax Mhm. sa fuel, on diesel and gasoline for kahit sa agrikultura at saka pangingisda lamang. Mhm. Next is reduction or VAT exemption sa industriya ng agrikultura Mhm. and pangingisda for fuel. Kahit yun lang muna, ang laking tulong na yun sa amin. Kapag tanggalin natin excise tax and VAT, makakaginhawa na kami kahit papaano. Mhm. Makakayang tuloy-tuloy. Yes po. Fourth, para naman po sa mga manggagawa namin, hiling po namin na temporary suspension lamang ng mga social services. Yung pag-remit nila doon. Like SSS, Pag-ibig, PhilHealth. At least kung temporary, di sila kailangan mag-remit doon, mas malaki yung uuwi nila sa mga pamilya nila. At mas makatulong ito sa mga daily expenses nila sa bahay. Mhm. Mhm. Yes po. Okay. Alam niyo po sir, no, actually kahapon, nagtanong po ako agad sa PhilHealth at sa SSS kasi nga nalaman natin na isa po ito sa hiling ng SOFIL na sana ay for the meantime, i-hold muna yung mga monthly contribution na meron para maiuwi na muna nito sa mga pamilya nila. Actually, sa side po ng PhilHealth, ang sabi po no, ng ating partner agency, tanging ang ating presidente lamang umano ang pwedeng mag-amend nitong law dahil ito nga ay naka-universal act. So sa local, hiwala silang magagawa unless may utos na galing mismo umano sa ating presidente, Ferdinand Marcos Jr. Dito naman sa SSS, ang sabi, malisod ese kay man compromise el benefits del members. Posible pa man suspend el loan repayment or extend el mga payment deadlines kaysa man stop el contribution payments del members. So medyo nakakalungkot po no dahil ito po yung naging response po ng ating dalawa ng ng SSS at ng PhilHealth. Ano po ang masasabi niyo po, sir? Open naman po kami sa roundtable discussion. So I think mapapag-usapan naman yan kahit papaano. Kung sumulat na din kami sa kay sa City Hall, sa kay President Marcos, gumawa yung City Hall ng resolution addressing na need ng urgent action and kung papatawag nila kami, pupunta kami at ilalatag namin lahat ng mga appeal namin sa kanila. Pero sa ngayon, sir, hanggang kailan nyo kayang magtiis sa ganitong sitwasyon? Kasi yung pinaka-update nga sa nangyari, hindi naging successful, no? Yung dialogue din between Amerika at ng Iran. So, kung ganyan po tuloy-tuloy, although nagkaroon ng rollback kahapon, pero hanggang kailan nyo po kayang magtiis sa ganito? Sa ngayon po, yung pinaparating ng mga fishing operator is if tuloy-tuloy pa rin yung increase, mapipilitan po talaga kami na huminto. Dahil yun nga, di na siya economical sa operation namin. Although, nag-rollback tayo kahapon, for sure next week, increase na naman tayo. Dahil nga doon sa news about na blockade si Trump sa Strait of Hormuz. Opo. Pero meron na po ba kayong timeline na hanggang itong buwan na lang tayo kapag tuloy-tuloy pa rin? So far, yung buwan dahil din sa pag-rollback, medyo nakahinga-hinga yung mga fishing companies. So, pag-uusapan namin ulit. Okay. Pero nasa plano po na kapag tuloy-tuloy yung pag-increase ng diesel, mapipilitan talaga kami na huminto. Dahil isa din sa add ko lang,
May mga fishing companies din na di na nila din kaya yung presyo. May mga kasamahan nga kami ngayon na hanggang today, di pa rin lumalabas dahil sa taas ng presyo ng diesel. Naghahanap ng alternative na lang muna. Ilang po ang empleyado na Yes. pwedeng mawalan ng trabaho, sir, kung magtuloy-tuloy po itong krisis na ito? Para sa grupo lang po namin, sa under Sofil, at least 8,000 employees. Hindi pa kasali doon yung mga iba pang fishing companies na hindi namin sakop. Oo. And yun lang po, sa fishing lang yan. Kapag nagtuloy-tuloy ito sa canning, overall, sa buong industriya namin is at least 30,000 yung mawawalan ng trabaho. 30,000 individuals, magre-reflect pa yan sa ilang members sila sa family. Kasi sila malamang ang breadwinner. Yung iba sa kanila dyan. Yes po. Most of them. Lagay po natin at least 3 sa isang pamilya. So that's 90,000 individuals na mahihirapan at magugutom. And ayaw din natin yan. Kasi kapag magutom ang isang tao, magre-resort siya sa mga maling gawain para makahanap lang ng pagkain. Gaya ng looting, or pag-hold up, or illegal activities na po. Tsaka yung mga mahihirap natin na minsan ay umaasa na lang sa delata. So kung yan ay hindi pa natin masupply sa buong Pilipinas, ano na lang talaga meron sila sa kanilang mesa. Tama po ba, sir? Tama po. Kasi ang sardinas po natin, isa sa pinakamurang source of nutrition. Gaya ng protein, omega-3, and basic lang. Kasi napakadali kumain ng sardinas. Buksan mo lang, lagay mo sa mainit na kanin, pwede ka nang kumain. Sir, last na po na tanong, kung halimbawa po huminto po kayo, may ibang way po ba para makakuha ng isda ang ating mga consumer, ang mga kagaya po ng iba? Paano po yan? As of now, tingin ko pwedeng yung mga small municipal kuha natin, pero di nila kaya i-supply I-provide, yung demand ng market. Tama. Kaya lang nila like sa barangay nila, maliit lang yung supply nila. Unlike kami, we supply for the food security ng island and basically buong Pilipinas. Hopefully, makarating po ito sa ating national government kasi whether we like it or not, ito po ay nakakaalarma. Ang isda po ang number 1 na kinakain natin araw-araw. Pag magmahal yung ibang karne, talagang yung iba, bagsak po natin lahat ay isda. So sir, lastly, ano po ang inyong message, especially po sa ating government? Mensahe ko po sa government natin na act urgently. Lampas na tayo ng 1 month. Wala pa ring solusyon dito sa sector namin. Kung kailangan nyo pa may patawag, willing kami makinig, bigay din namin yung mga possible solutions namin. Baka we can compromise. Kasi nasa crisis tayo. Kailangan natin mag-survive lahat tayo. Ayan po. Siguro yung pwede nating gawin sa government po, paano mag-meet halfway? Naiintindihan naman natin na talagang hindi natin control, talaga bang hindi control ang presyo ng gasolina? Pero paano na lang mag-meet halfway para parehong makasurvive? Kasi hindi lang naman ang mga empleyadong apektado nito. Lahat po tayo ay maapektuhan kapag ito po ay hindi na nag-operate ang ating Sofil. Sir Julius, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito sa DXAS, and praying po na tama po, act urgently. Yan po talaga ang panawagan natin sa ating national government, sa ating local government, kung paano natin ma-reach out pa ang ating gobyerno nasyonal, sana magawa po natin. Sir Julius Daniel, maraming salamat po. God bless you po. Thank you po. Good morning.